Paunang salita. Sa 30 taon ng pagtuturo ko ng theology sa mga estudyante, natutunan ko na habang lumilipas ang mga panahon, ang pinakakontrobersyal na mga tanong sa bahagi ng theology ay nag-iiba sa bawat henerasyon. May mga panahon noon na ang tanong na, anong opinyon mo sa mga charismatics? O di kaya'y, kailangan ba talagang ipaglaban ang inerrancy ng Bible? O di kaya naman ay, ano ang opinyon mo tungkol sa mga seeker-sensitive na churches? Ay garantisadong magsisimula ng isang mainit na talakayan. Meron pa naman sigurong mga taong papatol sa mga diskusyon tungkol sa mga bagay na ito, pero hindi na siguro kasing init noon at hindi na masyadong paglalaanan ng mahabang oras. Sa ating panahon ngayon, ang isang tanong siguro na maaaring magsimula ng mainit na usapan ay itong tanong na itinatanong din mismo ng author ng librong ito. Ano ba ang gospel o ebanghelyo? Sa pagsagot sa tanong na yan, maaaring makatulong kung idudugtong natin ang tanong na katambal nito, ano ba ang evangelicalism? Sa totoo lang, nakakabagabag isipin na kadalasan, ang mga sagot ng mga tao sa dalawang tanong na ito ay magkakaiba at hindi man lang mabigyan ng malalim na paliwanag na humuhugot sa mga katotohanan ng Biblia. Nakakaalarma yan dahil ang dalawang ito ay mga pangunahing isyu sa ating pananampalataya. Kapag ang mga taong nagsasabi na sila ay evangelical, ay may iba't ibang opinyon tungkol sa evangel o sa gospel na siyang kahulugan ng evangel, pwedeng maisip ng mga tao na ang evangelicalism pala bilang isang grupo ay hindi nagkakasundo kung ano ang gospel at wala man lang pinanghahawakang responsibilidad na ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman ng Panginoon sa atin. O maaari ring sabihin ng mga tao na yung mga nagsasabi na sila ay evangelical ay walang karapatan sa pangalang iyon dahil iniwan na nila ang katotohanan ng evangel, ang gospel. Dito pumapasok ang author ng librong ito na si Greg Gilbert. Ang librong ito ay hindi naglalatag ng mga bagong kaalaman, kundi muling nagsisiyasat ng mga lumang katotohanan na hindi dapat kinalimutan o iniwan. Ang kalinawan ng mga kaisipan at pananalita ng author nito ay kahanga-hanga. Ang librong ito ay mapapakinabangan kahit ng mga Kristiyano na mature na sa kanilang pag-iisip. Pero mas mahalaga, ang librong ito ay pwedeng ipamigay at ipabasa sa mas nakararami, sa mga church leaders natin, sa mga nakababatang mananampalataya, at kahit sa mga hindi pa Kristiyano na kailangan ng malinaw na paliwanag kung ano ba ang gospel. Basahin mo ito, pagkatapos ay bumili ka ng marami para ipamigay sa mga kakilala mo. Forward by D.A. Carson. Panimula. Ano ba ang gospel ni Hesukristo? Kung iisipin natin, dapat madali lang sagutin ang tanong na yan, lalo na para sa mga Kristiyano. Sa totoo lang, pwede mo ngang maisip na hindi na dapat sumulat ng isang librong tulad nito. Librong tinatanong at hinihimok ang mga Kristiyano na pag-isipan ang tanong na ito. Ano ba ang gospel ni Jesus? Kasi para saan pa nga naman, di ba? Alam na ang sagot sa tanong na yan, hindi na dapat kailangan ng ganitong libro. Parang sinabihan mo ang mga karpintero na magmuni-muni at pag-isipang mabuti ang tanong na ano ba ang isang martilyo? Hindi ba't ang gospel ni Jesus ang pinakasentro ng ating pananampalataya? Ito dapat ang nasa kalagitnaan ng mga buhay natin at ang pundasyon ng ating mga churches. Ito ang dapat nating ikwento sa ibang mga tao at ipinapanalangin natin na marinig at paniwalaan din nila. Sa lahat ng mga assumptions na yan tungkol sa gospel, sa tingin mo, lahat ba ng Kristiyano ay may malalim na kaalaman tungkol sa gospel ng Kristyanismo? Ikaw, paano mo sasagutin kapag may nagtanong sa iyo na ano ba itong balita na sinasabi ng mga Kristiyano? At bakit ito magandang balita? Sa tingin ko, ang sagot ng maraming Kristiyano sa tanong na iyan ay malayo sa kung ano ang sinasabi ng Biblia na Ebanghelyo ni Kristo. Baka may ilang sasagot na ang gospel ay yung papatawarin ka ng Diyos sa mga kasalanan mo pag naniwala ka sa Kanya. O baka meron ding sumagot na ang magandang balita ay mahal ka ng Diyos at Siya ay may magandang plano para sa buhay mo.
O di kaya'y ang gospel ay nagsasabing ikaw ay anak ng Diyos at ang gusto ng Diyos para sa mga anak niya ay mamuhay ng matagumpay at maginhawa sa lahat ng bagay. Baka meron ding ilan na makakaisip na dapat kasali sa usapan si Kristo, yung pagkamatay niya sa krus at muling pagkabuhay, pero bakit nga ba importante ang mga iyon? Paanong nagkakatugma-tugma lahat ng yan sa gospel? Sa totoo lang, mahirap pagkasunduin ng mga Kristiyano sa sagot sa tanong na, ano ba ang gospel? Ako ay nagsisilbi sa isang ministry na ang tawag ay 9 Marks, isang organisasyon na nakakabit sa Capitol Hill Baptist Church sa Washington, D.C. Ang mga nagbabasa at tumatangkilik ng mga inilathala naming mga articles at materials ay mula siguro sa isang maliit na parte lang ng mga evangelical na Kristiyano sa buong mundo. Malamang ang mga ito ay naniniwala na ang Biblia ay totoo at walang pagkakamali. Malamang naniniwala rin sila na si Kristo ay namatay sa krus at muling nabuhay. Naniniwala sila na ang mga tao ay makasalanan at kailangan ng isang tagapagligtas at gusto nilang mabuhay ng nakasentro at nakababad sa gospel. Pero hulaan mo kung anong issue ang pinakamadalas na pinanggagalingan ng matinding reaksyon at matinding komento sa lahat ng mga isinulat namin. Kung ang sagot mo ay ang gospel, tama ka. Pwede kaming magsulat at magsalita araw-araw tungkol sa ministry ng preaching, discipling, counseling, tamang pamamalakad sa church, kahit tungkol sa music sa church at ang mga reaksyon ng mga tao sa mga iyan ay hindi naman masyadong kagulat-gulat at mapusok. Pero kapag kami ay nag-post ng isang article na naglilinaw kung ano ang itinuturo ng Biblia tungkol sa magandang balita ng Kristyanismo, ang mga reaksyon ay talaga namang matindi. May isa akong kaibigan na nag-post ng isang maikling article sa website namin noon tungkol sa isang kilalang singer na Kristiyano din naman. Ang singer na ito ay tinanong sa isang interview kung paano niya ilalarawan ang magandang balita ng Kristyanismo. Ito ang sabi niya. Magandang tanong yan. Siguro ang sasabihin ko ay sinasabi ng instinct ko na ito ay tungkol kay Kristo na pumunta rito, namuhay, namatay at muling nabuhay. Ito yung pagpapasimula niya sa mga bagay na nangyayari na at mga bagay na mangyayari pa lang, pinapanumbalik ang lahat sa kanyang sarili at lahat yan ay mangyayari sa pamamagitan din niya. Yung gagawin niyang tama ang lahat ng bagay, ang proseso na yan ay nagsisimula at nagiging totoo sa buhay at puso ng mga mananampalataya. Pero darating ang araw na ito ay magiging ganap at lubos na maisa sa katuparan. Pero ang good news, ang gospel, ang pagsasalita tungkol sa gospel, masasabi ko na ito ay ang balita ng paparating na kaharian, ang pagsisimula ng paparating na kaharian. Yan ang instinct ko. Ang ilan sa amin ay nag-react sa pahayag na ito at napatanong ng kung ang gospel ni Kristo ang pinag-uusapan natin, hindi ba dapat kasama ang paliwanag tungkol sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo at kung bakit nangyari iyon? May ilan din sa amin na nagtanong na, hindi ba dapat kasama sa usapan ang kasalanan ng tao at kung bakit kailangan natin ng kaligtasan mula sa galit ng Diyos sa kasalanan? Ang reaksyon ng mga tao sa article na yon ay hindi kapanipaniwala. May ilang buwan na ang nakalipas pero nakakatanggap pa rin kami ng mga emails at responses tungkol sa issue na yon. May ilang mga sumulat para sabihin na na-appreciate nila yung mga tanong namin tungkol sa pahayag na iyon. May ilan naman na nagsasabing wala namang mali sa sinabi ng singer tungkol sa gospel dahil si Kristo mismo ay nag-preach din tungkol sa pagdating ng kanyang kaharian. May iba rin na natuwa dahil sa malayang diskusyon na nangyari tungkol sa gospel at kung paano ang tamang paglalatag nito. Naisip ko naman nung mga panahon na yon, nakakatuwa na may mga Kristiyano na naging excited dahil sa diskusyon tungkol sa gospel. Ibig sabihin ito ay isang mahalagang issue para sa kanila at pinag-isipan nila ito ng malalim. Hindi nakakabuti para sa Kristyanismo kung ang mga mananampalataya ay walang pakialam kung paano ipinapaliwanag at naiintindihan ng mga tao ang gospel. Pero sa kabilang banda, sa tingin ko ang dahilan kung bakit merong ganoong kaguluhan at pagkakaiba-iba sa mga diskusyon tungkol sa gospel ay dahil maraming mga Kristiyano sa panahon ngayon ang nalilito kung ano ba talaga ang gospel. Kung susuriin mo talagang mabuti, isa lang ang makikita natin dito sa nangyari. Ang mga Kristiyano ay hindi nagkakaisa kung ano ba talaga ang gospel kahit tinatawag nila ang mga sarili nila na mga evangelicals.
Tanungin mo ang 100 mga tao na nagsasabing sila ay evangelical Christians kung ano ba ang magandang balita ni Jesus. Malamang ay makakakuha ka ng iba't ibang mga sagot. Makinig ka sa preaching ng mga evangelical preachers, magbasa ka ng mga evangelical books, suriin mo ang mga evangelical websites, at siguradong ikaw ay makakakita ng iba't ibang mga versions ng gospel. Heto ang ilan lang sa mga nakita ko. Ang magandang balita ay gusto ng Diyos na ipakita sa iyo ang kanyang pabor. Gusto niyang punuin ang buhay mo ng new wine, pero okay lang ba sa iyo na itapon ang iyong mga lumang wineskins? Maghahangad ka ba ng mas malalaking mga bagay? Papalakihin mo ba ang vision mo at bibitawan yung mga negative mindsets na humihila sa iyo pababa? Sa madaling salita, ito ang gospel. Dahil namatay si Kristo para sa atin, lahat ng nagtitiwala sa Kanya ay makasisigurado na lahat ng kanilang kasalanan ay napatawad na. Anong sasabihin natin kapag humarap na tayo sa paghatol ng Diyos? Isa lang ang isasagot natin, namatay si Kristo para sa akin. Yan ang gospel. Ang mensahe ni Jesus ay maaaring tawagin na pinaka-radikal sa lahat. Ang radikal na paghahari ng Diyos ay dumating na at ito ay umuusad sa pamamagitan ng pagkakasundo at kapayapaan. Ang kahariang ito ay lumalawak sa pamamagitan ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig simula sa pinakamahirap, pinakamahina, pinakamaamo at pinakamababa. Oras na para baguhin ang ating pag-iisip. Malapit nang magbago ang lahat. Oras na para sa bagong pamumuhay. Maniwala kayo sa akin, sumunod kayo sa akin. Paniwalaan ninyo ang magandang balitang ito para kayo ay matutong mamuhay ayon dito at maging bahagi ng revolusyon. Ang magandang balita ay ito, na ang mukha at pagtingin ng Diyos ay palaging nakatuon sa iyo, anuman ang mga nagawa mo, saan ka man nanggaling, o kahit gaano pa karami ang mga pagkakamaling nagawa mo. Mahal ka niya at siya ay nakatuon sa iyo. Hinahanap ka niya. Ang gospel ay patungkol sa proklamasyon na si Jesus, ang Mesiyas na ipinako sa krus at muling nabuhay, ay ang nag-iisa at totoong Panginoon ng mundo. Magandang balita, ang Diyos ay maghahari at ginagawa niya ito sa pamamagitan ni Jesus at dahil dito, ang hustisya ng Diyos, ang kapayapaan ng Diyos, ang mundo ng Diyos ay babaguhin at sa gitna ng lahat ng iyan. Siyempre naman, ito ay magandang balita para sa iyo at sa akin. Pero iyan ay kasunod o resulta lamang ng magandang balita na isang mensahe tungkol kay Jesus na nagkakaroon ng epekto sa iyo, sa akin at sa ating lahat. Pero ang gospel ay hindi tungkol sa atin at sa kung anong klaseng tao ka at kung anong mangyayari sa iyo. Yan ay resulta lang ng gospel at hindi ang gospel mismo. Ang kaligtasan ay resulta ng gospel, hindi ito ang sentro ng gospel mismo. Ang gospel ay proklamasyon ni Jesus sa dalawang bagay. Una, ito ay proklamasyon na ipinahayag ni Jesus na ang pagdating ng kaharian ng Diyos sa gitna ng sangkatauhan. Pero pangalawa, ito rin ay proklamasyon tungkol kay Jesus. Ang magandang balita na dahil sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, ipinapaabot ni Jesus ang kanyang kaharian sa atin. Bilang Kristiyano, sinusubukan ko lang turuan ang aking sarili na mamuhay sa isang paraan, yung paraan na itinuro at ginawang posible ni Jesus. At sa tingin ko, yung paraan ni Jesus ang pinakamainam na paraan para mamuhay. Kapag sinadya mong mamuhay sa paraan ni Jesus, makikita mo na may mas malalim na nangyayari sa buhay mo. Makikita mo na kaya ito ang pinakamainam na paraan ay dahil ito ay nakabase sa mga malalalim na katotohanan tungkol sa mundong ito. Makikita mo na lang yung sarili mo na unti-unti ka na palang namumuhay na in tune sa ultimate reality. Ikaw ay unti-unting umaayon at nakasasabay sa malalim na realidad ng universe. Inihayag ng unang mga Kristiyano ang ganitong kaparaanan ni Jesus bilang ang magandang balita. Ang pagkakaintindi ko sa mensahe ni Jesus ay ganito, tinuturuan niya tayo na mamuhay ngayon sa katotohanan ng Diyos, dito at ngayon na. Parang sinasabi lang ni Jesus na baguhin mo yung buhay mo, ganito ka dapat mamuhay. Nakikita mo ba ang ibig kong sabihin nung sinabi ko na sobrang nalilito na ang mga Kristiyano tungkol sa gospel?
Kung ikaw ay wala pang ideya tungkol sa paniniwalang Kristiyano, ano kayang iisipin mo pagkatapos mong basahin ang mga quotations na nasa itaas? Siguro iisipin mo, okay, parang meron silang gustong ipaabot na magandang mensahe. Pero ano ba talaga yon? Parang magulo. Ang good news ba ay tungkol lang sa pag-ibig ng Diyos sa akin at kailangan kong mag-isip ng mga positive thoughts? Ang gospel ba ay tungkol kay Jesus bilang mabuting halimbawa ng maayos na pamumuhay kung paano mamuhay ng mapagmahal sa kapwa? Parang may kinalaman din yata ito sa kasalanan at kapatawaran. Parang karamihan ng mga Kristiyano ay sinasabi na ang gospel daw ay konektado sa pagkamatay ni Kristo. Pero sa iba ay parang hindi naman. Hindi ko ipinakita ang mga quotations na iyon para pag-isipan natin kung alin ang mas maganda o mas malala kaysa sa iba. Pero sana'y pagkatapos mong basahin ang librong ito, kaya mo nang sabihin kung alin. Ang gusto ko lang ipakita ay yung dami ng iba't ibang mga sagot ng mga tao sa tanong na ano ba ang gospel. Sa librong ito, susubukan kong maglatag ng malinaw na sagot sa tanong na iyan. Ang sagot na ibibigay ko ay nakabase sa itinuturo ng Biblia tungkol sa gospel. At sa proseso ng pagsagot sa tanong na ito, ang ipinapanalangin kong mangyari ay ang mga ito. Una, kung ikaw ay Kristiyano, ang panalangin ko ay sa pamamagitan ng mabibigat na mga katotohanan na inilalatag ng munting librong ito. Muling mag-umapaw sa puso mo ang kagalakan at papuri para kay Kristo Jesus dahil sa kanyang ginawa para sa iyo. Ang isang pinapayat na gospel ay nagbubunga ng malamyang pagsamba. Ang malabnaw na kaalaman tungkol sa gospel ay nagbubunga ng mababaw na pagtingin sa halaga ng Diyos at mataas na pagtingin naman sa sarili. Minamaliit nito ang ginawa ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Ang totoong biblical gospel ay parang panggatong sa pugon ng pagsamba. Habang lumalalim ang pagkakaintindi mo, ang paniniwala mo at mas lalo kang umaasa dito, ito ay nagdudulot ng mas matinding pagsamba sa Diyos dahil sa kung sino siya at sa magandang ginawa niya para sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Katulad ng naramdaman ni Apostol Pablo o ang kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos. Mula sa Roma, chapter 11, verse 33. Ito ay dahil punong-puno ang puso niya ng mabibigat na mga katotohanan ng gospel. Pangalawa, umaasa ako na sa pagbabasa mo ng aklat na ito, mabibigyan ka ng mas malalim na kumpiyansa at kagalakan na ibahagi ang magandang balita ni Jesus sa iba. May mga kilala akong Kristiyano na hindi talaga kinakaya at nag-aalinlangan na ibahagi ang gospel sa mga kaibigan at pamilya nila dahil sa tingin nila ay kapos ang kaalaman nila tungkol dito. Totoo rin naman na hindi mo masasagot ang lahat ng mga katanungan nila. Pero pwede mong masagot ang ilan sa mga tanong nila. Sa mga katotohanang matututunan mo rito, sana'y makaya mo nang sagutin ang ilan sa mga tanong nila. Pangatlo, panalangin ko na makita mo ang kahalagahan ng gospel sa buhay ng church nyo. Sana, dahil sa mga mababasa mo sa librong ito, tumulong ka para masigurado na ang gospel ay ipinapangaral, inaawit, laman ng mga panalangin, itinuturo, ipinapahayag, at maririnig sa lahat ng aspeto ng church nyo. Sabi ni Pablo, ang karunungan at kaalaman na galing sa Diyos ay ihahayag sa buong mundo. Paano? Sa pamamagitan ng church na nagpapahayag ng gospel upang makita ng lahat ng tao ang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng mga tao. Pang-apat, sana'y makatulong ang librong ito para mas lalo mong panindigan ang mabibigat na mga katotohanan ng gospel sa puso at isip mo. Malinaw ang mensahe ng Ebanghelyo at madalas ay salungat ito sa pag-iisip at prinsipyo ng mundong ginagalawan natin at masakit pakinggan. Nakakalungkot na madalas ang mga Kristiyano, kahit na evangelical ang tawag nila sa mga sarili nila, ay pinapalabnaw ang mga katotohanan ito para mas madaling pakinggan at tanggapin ng maraming tao. Ipinapanalangin ko na ang librong ito ay maging tulong para manatiling malinaw ang mga katotohanan ito na kahit ito ay mahirap at mabigat pakinggan, ito naman ay totoo at faithful sa nilalaman ng magandang balita ni Jesus. Madalas ay natutokso tayo na ihayag ang gospel sa paraang mas attractive, para lang mas madala natin sila sa ating paniniwala.
Ito ay good news pero dapat ingatan natin na hindi maisantabi ang mabibigat na mga katotohanan ng gospel, dapat maipahayag pa rin natin ang mga ito. Kailangang manatili ang bigat ng gospel at sana'y makatulong doon ang librong ito. At sa huling-huli, kung ikaw ay hindi Kristiyano, ang panalangin ko habang binabasa mo ang librong ito, ay mapukaw ang damdamin mo na pag-isipan ng mabuti ang magandang balita ni Kristo. Ito ang mensahe kung saan nakataya ang buhay ng lahat ng mga Kristiyano at naniniwala kami na ito ay mensahe na kailangan mo ring marinig at dapat mong sagutin. Kung meron mang mensahe sa mundo na kailangan mong pakinggan at hindi mo dapat isantabi lang, yun ay ang boses ng Diyos na nagsasabing, ito ang magandang balita, ito ang tanging paraan para maligtas ka sa parusa ko sa mga makasalanan. Kung yan ang sinasabi ng Diyos, kailangan mo itong pakinggan at bigyang pansin.